ombudsman, sila dapat litisin. Dahil ang ombudsman ay independent, hindi kagaya ng House of Representatives na bias. Bias ang House of Representatives. Puro kasinungalingan, puro kalukuhan, at pilit nilang inidadawit ang nakaraang administrasyon. House of Representatives, para sa kaalaman ninyo, ang hinahanap ng taong bayan ay yung kinain ninyong budget sana para sa flood control ngayong 2025. Ang budget po ng 2025, mga kapatid, para sa flood control project ay 6.320 trillion. At yan po, Mr. President, ang hinahanap ng mamamayang Pilipino kung saan napunta. Bakit mga kongresista lamang at mga kontraktor at anak ng mga politikong kurakot ang nakinabang sa 6.320 trillion? Hindi nyo ba nakikita ang mga taong nasa taas ng bundok na namamatay na lamang at iniintay na mamatay dahil hindi sila pwede yung ospital dahil walang pera? Nasubukan nyo po ba na ang mga Pilipinong ito ay nagugutom? Mr. President, taong bayan po ang humihingi na kayo ay bumaba sa posisyon at mahiya naman kayo kung ang mga Pilipinong pinamumunuan ninyo ay hindi nakikinig sa inyo. Mahiya naman kayong mga politiko kayo kung ang mga kadistrito nyo mismo ay ayaw sa inyo, mga congressman. At nakakapagtaka rin, etong nakaraan na eleksyon ay si Congressman Abante na hindi ibinoto ng mga taong mamamayan ay nanalo. Tama. Napakakapal ng muka. Bakit siya nanalo? Hindi naman siya binoto ng Pilipino. Dahil ba siya ay son of Comelec? Dahil ba kay George Garcia? Dapat ay palitan si George Garcia sa Comelec. Dahil ang hindi ay mapalitan, papapanalunin niya ang mga tiwali sa gobyerno. Palayasin yan silang lahat. Mga Pilipino, hanggang dito na lamang ba tayo? Magsasalita na lang ba tayo? Aayaan na lang ba natin ang mga politikong kumakain at lumalabon sa tax natin? Papayagan ba natin yun na mangyari sa atin dito? Gayahin natin ang Nepal, pati ang Indonesia. Kung nagawa ng Indonesia, magagawa rin ng mga Pilipino. Noong unang panahon, lahat ng mga ibang bansa ay nagkakanasa sa ating bansa. Pinalayas ng mga Pilipino ang mga Espanyol. Pinalayas nila ang mga Hapon. Pinalayas nila ang mga Amerikano. Tayo ngayon nasa henerasyon nito, palayasin natin ang mga politikong nagpapahirap sa ating bansa. Tama. Mga kabataan, lumabas na kayo. Tinatawagan namin ang lahat ng youth sector at iba pa, mga organisasyon sa Pilipinas, na kayo ay malumabas at huwag magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kahit saan ka mang lugar, lumabas ka at magsalita ka. Lumabas na kayo dyan sa screen ng cellphone kung pwede ang sayo. No? Huwag kayong maging matapang sa comment section. Huwag kayong maging matapang sa mga video. Dapat ay ipakita ninyo ang katapangan ninyo sa personal. At hindi tayo dapat matakot sa mga politiko. Bakit? Tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon nila. Sino pa ba ang gustong magsalita? Pinapawisan na ako. Please naman. Sino? Yan, thank you very much. Oy, ako po ay isang Bisaya, taga-Butuan. O, sino yung taga-Butuan dyan? Mga putang ina mga kongreso! Mga hayop kayo! Una sa lahat, magandang hapon sa lahat. Ito nandito. Mga kamunitan dyan! Maraming salamat. Ang pinunta natin dito, no? Yung katiwasay, walang gulo, no? Ang pinunta natin dito ay yung mga putang inang mga politikong na yung walang hiya. Mga yawa sila! Ano? Tapos dito si Abante, nanalo. Ang putang ina na yan. Putang ina mga pumilig na yan na naghawak ni Abante ng mga putang ina nila. Isa pa, ito kasi presidente. Ang putang ina ng presidente na yan, pumipirma. Sabihin niya, wala siyang alam. Ba't siya pumipirma? Kung wala siyang alam. Alam niya lahat. Ang katiwalian sa ating Pilipinas. Paglawanan niya ngayon. Putang ina mo. Yung mga nagbulag-bulagan dyan. Dito wala kakampi dito. Walang muna, walang kulay dito. Iba-ibang kulay dito nandito. Magsalita tayo dito. Mga putang ina kayo. Tapos sa comment section nag-away-away kayo. No? Yan ang hirap sa Pilipino, no?
sino magkano mapuputang ina sila? Puro murahan. Dito kaya magsalita tayo. Magsalita tayo dito. Kasi tayo ay bulag-bulagan sa mga putang ina na yan. No? Yung mga tao dyan, yung mga yung mga mahilig mag-ano sa comment section, magmura, huwag tayo mag-away-away. Ang kaaway natin ang gobyerno. Hindi tayo. Ha? Tayo ang magbabagsak sa gobyerno. No? Mga lintik sila, no? Ayun sila. Ito kasi idol ko to. Wala sa pula idol sila. Idol. Mga pistinyawa sila, no? Tapos itong mga yung nangyayari ngayon, tingnan mo. Ha? Tayo ang nililito sa mga putangin ng kongreso na yan. No? Isipin mo. Dinala doon sa citizen ng Pasay. Ha? Bakit na nila doon? Si Marcolita, sabi ni Marcolita, ba't hindi sinabi sa amin? Kami ang Blue Ribbon dito. Dapat sinabi niyo sa amin, putang ina ka Soto! Putang ina mo Soto, wala ka sa katinuan. Pati si Big Soto, niyari mo, sinama mo sa wala katinuan, putang ina nyo! Yung mga estudyante dyan nga idol ni Big Soto, o ni Bico Soto, ngayon wala na. Ang idol natin ngayon, iba na. Yung bagong 26 years old na congressman. No? Kino, Brisaga! Sabi ka ni Duterte, Kiko Brisaga, ikaw ay maumuno. Buksan mo ang iyong isipan at mamunuan mo ang buong mamamayan Pilipino. Sabi ni Duterte. Kaya ngayon, sinisuwalam niya lahat. Magkapabili niya yung mga putang ina yan, pero dyan sa Bigasa, umiwalay, magkumpari yan sa baba niya. Sama mo si Bongbong Marcos. Ito yung putang ina Bongbong Marcos sa sa'yo. Para masyaga. Ang putang ina bumimitay, para walang alam sa mundo, ano? Siya naman pumipirma sa lahat ng katiwalian. Siya ang may alam sa blood control ngayon. Nawala sa atin yung pira natin, yung piso-piso, ginawa nilang milyon-milyon. Ano? Ilang bilyon ang kinuha nilang pira para sa atin. Tayo nagtatrabaho, di ba? Ang hirap ng trabaho natin eh. Kumikita lang tayo ng sipino. Samantalang sila mga putang ina sa itaas na yan. Mga kongreso na mga putang ina, kongreso na yan. Tulungin natin sila. Tang ina nila. Ano? Itong mga Bisaya kasi, natututo din ako kay Duterte kung putang inang pulira sila, hayop mo. Yung mga nagbulag-bulagan yan. No? Alam ko yung mga kapulisan dito, nakikinig sila sa atin. Pero alam ko, atin yan eh. Atin yan. Sumusunod lang sila sa batas. Wala tayong magagawa dyan kasi nasa sila sa posisyon ngayon. Sumusunod sila sa posisyon sa batas. Sa gobyerno natin ngayon, sa gobyerno. Yung gobyerno din tayo, yung putang inang utok, pulinaw. No? Utak, pulinaw yung ano natin ngayon, yung vice, o yung presidente natin ngayon. No? Tapos ang titirahin nila, ang layo na ano titirahin nila si Sara. Diba? 2022 at saka 2025 ang nangyayari sa blood control, sa corruption. Bakit nila isasali si Sara? Ang layo-layo mga putang nila. Dapat iniumpisa nila sa pinakadulot puno. Doon sa tatay nilang Marcos. Putang ina nila. Ba't sila mag-umpisa? Balik tayo sa 2016 at saka 2019. Bakit? Puta may puto pa eh. May Marcos pang senior. Putang. Ilipat natin yan. Sina yan na. Saan yan? Nilibing siya no? Putang lukato na una. Yung mga hindi pa nagsasalita dyan, magsalita tayo. Kasi ito yung panahon na magsalita tayo sa loob natin ba? Sakit na naramdaman natin ba? Di ba? FM! Bago! Ba't tayo yung sumigaw? Yung mga gusto magsalita dyan, magsalita na nga. Kasi ako, sa totoo lang, ang sakit ng kalooban ko, no? Yung mga estudyante dyan, mga kabataan, pwede kayong magsalita doon. Talaga kayo.